sabi nga dito, sino bang pwedeng magbasa ng verse natin? Itong verse natin. Ate Glo, can you read the verse? Yes, Brother Mark, mag-volunteer nga sana ako. Oh, perfect. Yeah, Ayan. okay. So, Romans chapter 12, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Thank you, Brother Lance. Po, ito, praise God. Ayan. So, um, by the mercies of God, living sacrifice. Alam natin that we need the mercy of the Lord. Diba? And to present our bodies as a living sacrifice. So, whatever we do, wherever we are, our minds, our thoughts, our action, diba? Ano man yung pinagkaloob ni Lord sa atin, diba? Kahit tingnan mo yung mga kamay mo, gumagalaw pa, kaloob ng Lord yan. Sa akin, naninigas yung kamay kong iba, pero yung iba, gumagana pa, kaloob pa rin ng Lord yan. Diba? Your body as a living sacrifice. Pagising mo pa lang, nakakarinig ka pa, nakakakita ka pa. Diba? Lahat yun, you offer it to the Lord para magamit. To be, to fulfill yung, ano natin, yung purpose for that. Diba? And huwag natin, sayangin yung opportunity to serve the Lord. Diba? And sabi pa nga din, holy and acceptable to God. Diba? So, hindi mo lang basta i-offer na, okay, sige, putulin niyo na yung kamay ko or patayin niyo na ako. Hindi ganon. Holy and acceptable to God. Di ba na, okay, ito, tutulungan ko itong isang taon to, mag-invest ako ng time, or okay, invest ko yung resources. Kasi, di ba, we are blessed to bless others. Di ba, not only siguro sa money, sa lakas, sa knowledge, sa opportunity, lahat, marami pwedeng gawin eh. To bring glory to the Lord. And it's very important na we surrender our life to the Lord. Kasi kapag hindi natin siya surrender, pwede nating maisipan yung mga gusto natin, pleasures of life, and selfishness, di ba? Pwede nating i-fuel yan. And dito is yung spiritual worship. Di ba? Worship is not just taas-taas ng kamay, di ba? Kanta-kanta. Hindi yun yung, yes, that's one form of worship, pero hindi lang yun yung ating spiritual worship. Di ba? Sa trabaho natin, sa cellphone mo, sa social media, di ba? Sa bahay mo, nasaan ka man. Di ba? That's your worship. Di ba? Kaya opportunity mo na ito ginagawa ko to para kay Lord. Di ba? Sabi nga ni Paul, do everything for His glory. Di ba? Kaya isipin mo na itong bagay ba na to magiging kalugod-lugod sa akin? Ito bang bibilhin ko na to magiging glorifying tayo? Ito bang paggamit ko ng pera na to magiging glorifying? Ito bang paggamit ko ng salita na to magiging glorifying? Di ba? Because you always remind yourself, si Lord ang dapat natin i-please. Di ba? I-surrender natin yung buong buhay natin sa living sacrifice. Yes, papatawad ka, magbibigay ka, magpaparaya ka, and a lot more. Diba? Because you know the Lord na sinasandalan. Diba? And we surrender everything. Okay? So, our life is to worship God. Everything we do. Diba? How are we able to do this? Starting from trust in the Lord. Ayan. Sino ba yung ating pwedeng mag-read? Brother Mark, can you read this verse? Akala. Sige po. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Wait, you Brother Mark, for sure, one, baka sa inyo lahat ay isa pa sa mga memory verse nyo.
Ba ako, memory verse ko to. So, talagang very important yung trust in the Lord. Diba? And to surrender to Him, you have to trust Him. Diba? With all your heart. With all your heart. And not lean on your own understanding na, okay, alam ko na to, pinag-aralan ko na to, diba? Katulad mo. But you have to surrender. At sa lahat ng ways natin, we submit to the Lord. Kaya kailangan babasahin mo yung Bible, nakikinig ka sa preaching, punta ka sa fellowship, di ba? Magtatanong ka din sa mga kilala mo na follower ni Lord, di ba? Kasi you want to follow His will, di ba? And totally submit to the Lord. Tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong a-applyan ko? Tama ba itong nililigawan ko? Tama ba itong nililigaw sa akin? Tama ba itong business namin ko? Di ba? You really ask the Lord and then you trust Him. Diba? So, whenever you pray, diba narinig ka naman ni Lord? Diba? Sa healing natin, diba, may mga kapansanan. For sure, narinig ni Lord yun. At bakit kaya hindi pa niya binibigay? Because by the trust na binibigay niya sa atin, that's also the trust that we give to the Lord. Kasi si Lord naman ang nagbibigay sa atin, nag-aalaw. Diba? So, God entrusted us with disability, not only yung mga gaganda, mga material na bagay or achievements, but also our challenges and tests, examination. Diba? God also trusts us because He knows what's best for us. Diba? Kaya we should trust the Lord with all our heart. Diba? And we should submit. Diba? At alam naman natin, we surrender to the Lord, diba? Understanding uh, ng kanyang wisdom na mabuti ang angad niya sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, mabuti ang angad ng Lord sa akin. Kaya wala kang reason para hindi mag-trust sa kanya. Because He will make your path straight. Diba? Minsan may mga bagay na, Lord, gusto ko na talaga to. Ba't kaya hindi mo pa ibigay? Dahil alam ni Lord na hindi mabuti yun sa'yo at the right time ibibigay kung ibibigay niya. Ba? Or, I have something better for you. Diba? Or, wait ka lang. Diba? Kaya you really have to trust the Lord. At hindi mo magagawa ulit kung wala kang relationship kay Lord. Diba? Kung hindi mo siya kilala. Diba? Pray ka ng pray. Hindi mo naman pala kilala ng Lord. Okay. Meron ding wrath of God. Diba? Doon sa mga kasalanan. Pray ka ng pray. Siya ay loving. Siya ay protector. Siya ang ating healer. Diba? Creator of heaven and earth. So kung hindi mo alam yun, ang ano mo lang is parang genie lang si Lord. Diba? Kaya very important na may personal relationship ka kay Lord. Diba? Kayong dalawa nag-uusap. And sabi nga, trust is gain. Diba? Kaya ibigay natin kay Lord. Dahil, kumbaga sa CV, sa resume niya, the Lord is 100, kumbaga siya yung pinaka, na applicant. Diba? So, the Lord, especially, siya pa ang ating Lord, diba? Creator of the universe. So, wala tayong reason not to trust. Okay? Trust in Lord. Right? So, isa pa nga dito yung sinabi ni yung kay Job. Diba? So, nasaan ka? Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who mark off its dimensions, and surely you know. Diba? Who stretched a measuring line across it, on what were its footing set, or who laid its cornerstone, while the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy. Diba? So, nasan nga ba tayo doon?
Di ba, nung ginagawa niyo yung earth, asan tayo? Wala pa tayo. Di ba? Kaya, si Lord ang beginning and the end. Kaya we don't have any excuse natin. Amen? So, yielding to God's will. Ayan. So, yung mga, yan, Brother Red. Oh, babasa ka na sana kanina eh. Can you read this, please? Yes po. Yielding to God's will. Luke chapter 22, quotes 2. Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And thank you. Thank you, Brother Red. But, dito pa lang, example ni Lord Jesus Christ. Diba, madali ba yung pagdadaanan niya na mamamatay ka sa krus? Diba, sobrang hirap no? Diba tayo ba, may mga challenges tayo na feeling natin, hirap na hirap tayo, ipapansanan natin, gising sa umaga, gagalaw, hindi kaya, and a lot more, di ba? Ang dami nating hindi, nahihirapan tayo. But, napakaganda na example ng Lord natin. Di ba? Na, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless. So, very important na, natin, na magkano man, I remember na ikaw yung master ko at sa iba. Lalo na dito, di ba? Not my will, but your will do that. Di ba? Not my will. So, tayo rin, gano'n na, kaya nga, eventually, kapag ka nag-pray tayo, di ba? Sinabi natin yung mga request natin, thankfulness, and lahat pa ng hinain natin, di ba? But, at the end of our prayer, we surrender it to the Lord. Diba na your will be done pa rin to. Kasi, tulad ng sabi natin kanina, mas gusto pa rin natin yung will ni Lord. Diba? Kaysa yung atin. Kasi very limited yung abot ng isip natin, strength natin, kakayanan natin. Diba? Very limited. Diba? And, di nga, that's why we yield na sumusuko tayo dun sa will ni Lord. Because, He knows what's best for us. Alam ni Lord yung mabuti para ba, imagine mo kung inano ni Father na inalis yung cup ng time na yun. So, hindi tayo na-save. Diba? Hindi namatay si Lord Jesus sa cross. Diba? But that's a necessary thing para sa kanyang napakalaking purpose sa buhay. Kaya sana makikita mo rin yun na hindi lang tayo may kapansanan. Pero may purpose si Lord sa pagkakaroon natin ng kapansanan. I-discover mo yun in your time with the Lord. Diba? Ano ba Lord ang pinagagawa ko? Bakit mo ba inanawa ko? Diba? Paano kita isi-serve sa sitwasyon ko? Diba? So, we really have to focus. Amen? Kaya, so next, humble submission. Kaya, sino bang papata ng verse natin po? Dito sa humble submission. Brother John? Okay. First Peter 5:6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Amen. Thank you, Brother John. So, surrendering in humility. Diba? Humble submission. Diba? Sino ba yung master natin? Si Lord. Sino yung servant? Tayo. Diba? Kaya, when God called us, wala nang dabog-dabog, but willingness of the heart. Diba? Kanina nga, nag-asa ko doon sa aming mga leadership ng volunteer. Diba? So, parang si God na binibigyan tayo ng opportunity to serve Him. So, ganun din yung ginawa namin. Nagkagay tayo ng opportunity para mag-volunteer sila. Diba? But siyempre, ang gusto natin yung willingness of the heart. Kasi sabi nga, kapag nag-sunod ka, and then may dabog-dabog sa parang hindi ka na sumusunod doon. Or parang
unwillingness mo. Di ba? Kaya very important na you submit your all to God in humility. Diba? Under the mighty hand of God. So that that at the proper time, He may exalt you. Ikaw naman ang itataas sa later. Di ba? And sabi nga, di ba, nahuhuli, ay yung mauna. Di ba? Sabi sa scripture. Kaya, continue to humble yourself. Wala ka naman, sa totoo lang, wala ka naman talagang may pagmamalaki. Wala akong pagmamalaki. Di ba? Kung hindi lang sa biyaya, tulong, pag-aalaga ng Panginoon. Di ba? At kapangyarihan ng Panginoon. Sabihin mo, okay, sasali ako sa PWD Fellowship ngayon. So, hindi ka makaka-join kung hindi ka binigyan ng lakas. Kung hindi ka ginising kanina. Di ba? Kung hindi ka binigyan ng gadget, hindi ka binigyan ng internet, Lord. Di ba lahat yan galing kay Lord? Kaya wala kang ma-achieve na ang root ko sa hindi galing sa Diyos. Di ba? Kahit pag-isipan mo, di ba? Kung wala, yung dulong-dulo nun, ang Panginoon pa rin. Kaya wala kang reason para hindi mag-humble. Kaya paglabanan mo yung spirit of pride. Di ba? Dahil inilalayo ka niya sa kay Lord. Di ba? Iniisip niya na maging selfish ka. Di ba? Kaya you should always be surrendering in humility. Walang dabog-dabog, willingness of the heart. Diba? So, humble submission. Ayan. Ano pa? Next verse natin. Tatay Samson, can you read this? Yes, bro. Thank you. Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen. Amen. Thank you, Tatay Samson. Praise God. Surrendering fear and anxiety. Diba? Surrendering our anxieties to God's care. Diba? Sa pag-aalaga ng Panginoon. Alam mo yung mga nadidepress kung makakakita niya lang talaga yung context ng verse na to. Baka hindi niya na maisipan. Diba? Kasi every gising is a blessing. Sabi niyo nga lagi. Diba? Kada gising nagpapasalamat. Diba? Kung sobrang pasalamat mo sa umaga pa lang, do you think madidepress ka pa? Diba? Do you think, thank you Lord, nakakagalaw pa ako. Thank you Lord. Yung pa ako, kahit naka-wheelchair man ako, nagagalaw-galaw ko pa rin yung pa ako, yung nagagalaw sa pa, diba, sa kamay ko, nakakakain pa ako, Lord. Thank you Lord, nakakanguya pa ako. Diba, imagine mo yun, paano ka magkaka-anxiety at fear kung ganun yung attitude mo everyday. Diba, kaya this verse is very important. Kaya nga magbabasa lagi tayo ng Bible. Diba, everything in prayer. Lord, tulungan mo ako today. Diba, Lord, tulungan mo ako sa gagawin na to. Lord, sana bigyan mo ako ng wisdom para magkaroon ako ng tamang decision today. Diba? And supplication with thanksgiving na, Lord, sana magkaroon kami ng pagkain ngayon. And thank you, Lord, sa pagpapadala ng pagkain. Thank you sa lahat ng mga gagamitin mo to make that food possible. Diba? So, very important yun. Sa kanin mo na lang na kinain ngayon. Hindi mo alam yung mga ginawa ni Lord para mapunta yan sa pagkainan mo, sa plato mo. Diba? May nagtanim yan. And by the power of the Lord, pinalaki niya yung seed na yun na naging pala. Diba? Naging plant ng pala. Diba? May nag-harvest na farmer. May giling. May nagpatuyo. Diba? May nag-pack. Nag-supot. Diba, may nagbenta hanggang makarating sa'yo. Sa bahay nyo, may nagsain. Diba, may nagluto niya. May nagsandok. Diba, hanggang makarating. Minsan, di mo na na-imagine yun eh. Nadadating na lang, kakain ka, minsan galit ka. Diba, ito lang. Wala. Diba?
But eventually, di mo alam kung ginawa ni Lord, rines niya yung mga taong ng lakas para gawin yung mga pagtatanim, pagbebenta, pagsasako. Di ba? At marami pang iba. Diba, minsan hindi mo nare-realize yung mga ginagawa niya. But kung marirealize, ano mo yung mga fear mo, anxiety, and trusting the Lord, di ba? Lahat yun. Diba? Even yung mga nararamdaman nating pain, we thank the Lord, So, para maiwasan ko, di ba, napasok ka ngayon. Sa susunod pa, hawakan mo ulit yun para mapasok ka. Hindi na, di ba? Kasi alam mo, napasok ka na. Di ba? And giving thanks to the Lord is one of the most, pagsunod kay Lord. Di ba? One of the most quality ng mga sumusunod kay Lord. Kasi you are being contented, you are being thankful, joyful. Di ba? Napagtatagumpayan fear, anxiety, depression. Because, God is in control, He is at work, He has great plans for you. Diba? So, paano ka pa mapupunta? Diba? Kaya, don't focus on your faith, focus on your purpose. Diba? And focus on God. Amen? Diba? Sabi pa nga dito, dun sa story ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked, I will depart. Diba? Dumating ako dito ng walang dala. Iuwi din ako sa kanya ng walang dala. Diba? The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Diba? Kaya, Job was surrendering to the Lord. Diba? Kaya, sa mga kapansanan natin, problema, struggles, lahat yan. But the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Good or bad, God allowed it to happen for His purpose, for His reason. Very important, ha? We surrender our lives to the Lord. Diba? Because He is our master, we are servants. Servants do not have lives. Pero, servants have privileges. Diba? Pagka magka-travel yung master mo, uy, pupunta siya sa US, kailangan niya ng alalay. O diba nandun ka rin? Diba kaya, don't forget, diba, that sobrang mahal tayo. As a servant, He knows what you are going through. Diba? Kaya always remember, God will not let you pass trials without purpose. Basahin mo nga ulit. God will not let you pass trials without purpose. So, mahirap ba ang trials? Yes, absolutely. Diba? But, sabi nga, katulad natin ngayon, I would never trade any of my trials because what God did through them. Diba? Yes, may trial ako pero nagkaroon ng naging member ako ng PWD Fellowship. Diba? Na kapag share ako dun sa mga may kapansanan din. Diba? And by God's amazing grace, diba? Nasusustain ko pa rin yung family ko. Nasusustain pa rin ni Lord. But through me, diba? God entrusts us with trials because He is using us for His glory. Diba? He's at work in us, through us, and around us. Kaya, we always have to have or take courage that He is at work in our. Amen? And isa pa rin natin natatandaan, even if we lose everything, God is still more than enough. Amen? Ulit, even if we lose everything, God is still more than enough. Diba? So, kaya nga nung time na yun, na nag-resign ako, kahit pamala yung mga yun, si Lord naman ang kasama ko, hindi niya ako pababayaan. And true enough, hanggang ngayon, kakasama kami, buhay pa naman ako, buhay ang asawa ko, ang anak ko. Diba? So, anong excuse ko para hindi mag-surrender kay God? Diba? So, even if we lose everything, God is still more than. Amen? Ayan, praise God. So, sunod naman, syempre, embrace God's plan. So, sino bang pwede nating
magbasahin. So, si Brother Ano? Rinante. Ayan, Brother Okay, thank you, Nante. Sir Lance. Thank you. Embracing God's plan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope. Jeremiah chapter 29, verse 11. Amen. Thank you, Sir Kuya. Lance. Thank you, Kuya Nante. Praise God, no? So, surrendering to God's perfect plan. Di ba? Mabuti yung plano ng Lord sa atin. Plans for welfare and not for evil. Di ba? And God declared it. Di ba? This is one of the promise that we should always claim. Di ba? And hope for. Di ba? Kaya may pagsubok ka, may maganda pa rin plano si Lord sa akin. May kapansanan ako, may maganda pa rin plano si Lord sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Mahal niya kaya ako at may maganda akong future sa kanya. Di ba? So, kaya kailangan yung surrender natin kay Lord is not based on what we know. It's based on who God is. Di ba? Sino ba si Lord? Promise keeper. Di ba? Most powerful. Creator of heaven and earth. Di ba? Our loving God. Yung anak nga niya, naibigay niya para sa atin to save us from our sins. Ano pa kaya ang pwede niya ibigay sa atin na makakabuti sa atin? Di ba? For our good. So, we should always embrace God's plan for all of us. Amen? Ayan. So, ano pa? Next. Total surrender. Siyempre. Yan. Sino ba ang pwedeng mag-read? Si Sis Mylene. Sis Mylene, can you read? Ay, hello po. Narinig niyo po ako? Yes po, loud and clear. Okay, wait po. Total surrender. And she said to all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Praise God. Thank you, Sis Mylene. Diba? Napakagandang verse. So, total surrender daw. So, while denying ourselves, ano ba yung mga gusto natin? Desires natin, dreams natin, plano natin. Diba? Lahat yun. We should deny it for ourselves. Diba? Kapag sabi ni Lord na, okay, gusto mo pumunta sa kaliwa. Lord, gusto ko pumunta sa kaliwa. Gusto ko pumunta sa kaliwa. But sabi ni Lord, punta ka sa kanan. Diba? Deny yourself. Sabi ni Lord yun eh. Susunod ka kay Lord. Total surrender. Diba? And habang dinideny mo yung self mo, carrying your cross daily. Ano ba yung mga cross natin daily? Lord, hindi ako makagalaw pag ano ko lang, nakahiga lang ako sa bed. Hindi man lang ako makatagilid. Hindi ako makatayo mag-isa. Kailangan kong buhayin yung pamilya ko, pakainin, magtrabaho para sa kanila. Diba? And then, ang ministry, yung job, yung employers, kailangan ako. Diba? Those growth bilang tatay, bilang asawa, bilang trabahador, diba? Bilang, ano pa ba yung mga nasa plate natin? Bilang handle ng pag-handle ng group, bilang leader ng group, diba? Bilang church member, bilang member ng company, lahat yun. It's all on your plate. You should carry it. And then while denying yourself, carrying your cross daily, we must follow Jesus. Diba kailangan sunod pa rin? Diba ka habang dinideny mo yung sarili mo, habang daladala mo yung mga bit-bitin mo sa buhay, diba mga problema, trials, kapansanan ba yan? O ano man yan, you must follow the Lord. Na Lord, sobrang hirap ko na to. Ano pa rin? Sabi mo, kailangan kind pa rin ako, kailangan patient pa rin ako, loving pa rin ako, joyful pa rin ako, Lord. Kailangan susunod tayo. Di ba? Kasi para sa kabutihan natin. Kaya napakaganda ng scripture eh. Di ba?
Pinili talaga to ng Panginoon natin, Jesus. Di ba? Sa buhay natin, araw-araw. Diba, biruin mo yun na ah, alam natin na may magandang plano ang Lord sa atin. Di ba? Kaya we must deny ourselves kasi nga minsan or oftentimes hindi natin alam yung mabubuti para sa atin. Di ba? Kaya we should obey the Lord and then carrying our cross. Di ba? Kasi yung mga pinagdadaanan natin, yun yung nagpapatibay sa atin. Di ba? Yun yung nagpapalakas sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng pista. Okay, pagka ganito palang hinawakan ko, mainit ito. So, kailangan hindi ko hawakan next time o gagamit ako ng pot holder para hindi ako mapasok. Di ba those things, na habang nagluluto ako, kailangan ano. And habang ginagawa mo yun, you are following the Lord. Kailangan love God above all things. Di ba? Or second is love others pa rin. Di ba? Kaya very important na isa sa buhay natin dahil sa kabutihan natin, sa ipagta-transform natin, sa ika-grow natin, sa walk natin at sa buhay. Amen? Ayan, praise God. Diba? Napakaganda. So, surrendering completely to follow Christ. So, yan. Okay, so recap. So, basahin natin ang sabay-sabay. Surrendered life to God. Okay? Trust in the Lord. Yielding to God's will. That is Upward submission. Surrendering fear and anxiety. Embracing God's plan. And total surrender. Ayan. So, yan yung mga key points natin to surrender our life to the Lord. And syempre, kapag nag-surrender tayo, di ba? Yung mga scripture, pagka nag-ano ka kay Lord, katulad nung Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding in all your ways. Di ba? May command, submit to Him. And ano yung reward? He will make your path straight. So, syempre, in our surrender, mayroon ding benefits of surrender. Di ba? Ano-ano ba yung mga benefits ng surrender? Okay? Mayroon tayong kapayapaan. Tapos, mayroon pa rin tayong joy. Diba? And then, syempre, purpose. Alright? So, isa-isahin natin. Okay? So, sa peace, sabi nga dito, Sophie, pwede bang basahin mo? Ayan. You keep them in the perfect peace that choice made instated on you because the truth in the you. Isaiah 26 verses 3. Thank you, Sophie. Very good. So, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Diba? So, nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya may peace tayo. Imagine, diba, nung nakaraan, hospital ako. Lord, nung magkaka-operation ako nung kailan ba yun? Basta last 2 years yata or 3 years. Lord, kung magiging successful, your will be done. Kung hindi man, kung pauwiin mo ako, your will be done pa rin. Kaya, surrender it all to you. Diba? Kaya, pagka nasabi mo na kay Lord, na-surrender mo na sa Kanya, yung alaalala mo sabi ni Lord sa atin na, cast your burden upon me and I will give you rest. Diba? Pagka na-cast mo na sa Kanya, may kapayapaan ka na. Kasi, you know that God already know, na-heard ka niya at siya na ang bahala. Diba? Kaya ikaw, totally at peace ka na. Parang alam mo yun, pagka kung naranasan mo na lumaban sa hangin or for example, sa nagsiswimming, sa alon, diba, pagka ang alon ay palaban sa'yo, diba, parang ang hirap umusad. Diba? Ang hirap umusad. Pero pagka nandun ka lang, naka-floating ka lang, kahit saan ka dalhin. Diba? Okay, dun lang ako pupunta, saan ako dalhin. So may kapayapaan ka. Diba? With all the unfavorable happenings, diba, you are at peace in the arms of the Lord.
Diba kasi alam mo kung sino yung may hawak ng future mo, may hawak ng buhay mo, ng family mo, ng result. Diba? Ano mang result yan na pinagpipray mo. Diba? Who holds your future? It's the Lord. Kaya may kapayapaan ka na, Lord. Ikaw nang bahala dito. Nagawa ko na yung best ko. I know you. Ikaw na God's department na yung bahala. And you will do the rest. So, thank you, Lord. Diba? May kapayapaan. Amen? Alright. Siyempre, sunod naman, joy. Ayan. So, sino ba? Brother Romel, can you read this? Ayan, Brother Romel. Haba mata niya, Brother Lance. Ano po? Medyo malabo ang mata ni Brother Romel. Okay. Sorry. Ayan. So, si Brother Angel na lang. Sige, Brother Angel, can you please read? Joy. Joy. Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Thank you, Brother Angel. Ayan, di ba, napakasarap na, alam mo yun, there is fullness of joy. Di ba? At your right hand, all pleasures forevermore. Di ba? Ito yung mga untouchable pleasures natin. Di ba? Yung mga prepare ni Lord sa atin. Di ba na sobrang, alam mo yun, talagang, sabi nga, when you talk about joy, it's ano kay Lord eh. Di ba? And sabi pa nga dito, yung sunod na, di ba, naalala niyo yung abbreviation natin ng joy? Jesus first, di ba? God first. Lord, ano ba yung pinagagawa mo? Ikaw yung unahin ko. Di ba? To have the absolute joy. And then, di ba, like yung command ni Lord na love God above all things. Di ba? So, Jesus first. And then, others next. Di ba? And lastly, yourself. Di ba kaya nga, ano tayo eh, dapat hindi tayo selfish. Dapat lagi tayong giver. Lagi tayong dapat tayo, para joyful tayo. Naranasan mo na ba na tumulong sa ibang tao? 'Di ba? Alam mo yung fullness of joy na natulungan natin yun. Natulungan ko yung taong yun sa small capacity ko. 'Di ba natulungan ko yung praise God talagang thank you Lord. 'Di ba? Nandun yung fullness of joy mo na. Alam mo yun, walang kapalit na ibang talagang andun yung fullness of joy. Kaya very important na lagi nating maalala na and our surrender to God. Doon yung fullness of joy natin. Kahit anong mangyari, God will always take care of us. Diba? And unahin natin yung si Lord, then sunod yung kapwa natin, and then last lang yung sarili natin. Diba? So, very important na maalala natin. Because you cannot do this not surrendered to the Lord. Diba? Hindi ka magkakaroon ng fullness of joy kung hindi ka surrendered to the Lord. Diba? Yung mga woman give everything she has in the church. Diba? Yung dalawang yung nasa church sila, na binigay niya yung kanyang natitirang coins. Diba? For the Lord, because it's a joy para magbigay sa church, para sa kanya. Diba? Kaya ang dami mga example natin that sa ating kusang loob at sa pag-surrender kay Lord, nagagawa natin. Diba? Kaya nga very important na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Diba? Kasi makakapag-surrender tayo na maayos and mararamdaman natin yung fullness of joy sa pag-surrender. Amen? And syempre, last but not the least, yung purpose. Yeah. So, sino bang mag-read ito sa napakaganda? Sis Melanie, how about you? Pwede po pakibasa niyo yung verse natin. Ate Melanie. Ayan, ako baka
sira yung folder ni Ate Melanie. How about si Brother Roger? Yan. Alam ko, baka mga life verse Ay, hello na rin po. yan. Good afternoon po. Yes, Brother Roger. Purpose. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Matthew 6:33. Amen. So, ito yung hanapin muna natin, di ba, yung kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran is righteousness. At ano man yung hinihiling mo sa buhay, ano ba yan? Healing? Ano ba yan? Kayamanan? Ano ba yan? Maayos na pamilya? Ano ba yan? Right relationship? Ano ba yan? Magandang trabaho? Ano ba yan? Basta, ano man yung hinihiling mo, seek first the kingdom of God. Diba? And si Lord ang magkakaloob niyan sa'yo. Pero unahin mo muna ang Lord. Ang paghahanap ng kanyang kingdom, diba? And His righteousness. And then kapag maayos ka na, siguradong ipagkakaloob ni Lord. Yun sa'yo. Diba? Or kung hindi man, diba, may mas better si Lord sa'yo. Doon sa naiisip mo na maganda para sa'yo. Diba? So, seek Him first. Kaya, alam mo yun, surrendering to the Lord ay malalaman mo yung purpose mo sa buhay. Na Lord, ba't ko ba pinagdaanan to? Lord, bakit mo ko ba kailangan pagdaanan pa yan? Di ba Lord, bakit ba kailangan mag-grade 1 pa? Hindi ba pwede mag-college na agad ako? Ganon din naman, nag-aaral din. Di ba? Lord, pwede bang mag-drive na agad ako ng sasakyan? Hindi na ako mag-aral kasi ganon din naman. Ipatapa ko lang naman yung paa ko. Diba? Bakit kaya? Diba? Kasi may plano si Lord sa'yo na maganda, na maayos, na makabubuti. Hindi lang para sa'yo, pero pati doon sa mga tao sa paligid. Kasi Christ died for everyone, diba? Eh malay mo, win-win niya yon para sa kaharian niya, ikaw yung ginagamit. Diba? Or, ikaw yung purpose mo. Diba? Para ma-save yung iba, para ma-bless yung iba, para matulungan yung iba. You never know. Pero, you have to surrender to the Lord in His great, beautiful plan para sa'yo. Diba? Kaya, yung purpose, yung opportunity, diba? Very important yun na marirealize mo na binibigyan ka ni Lord ng opportunity. Diba, Lord, tulungan mo ako maging patient. Lord, tulungan mo ako, wag na ako magalit. Pagka naka-encounter ka, binibigyan ka ni Lord ng opportunity sa isang sitwasyon na ikaw ba bibigay sa iyong anger o doon sa patient or sa forgiveness or doon sa unforgiveness. Binibigyan ka ni Lord ng opportunity. Kaya you pray na, Lord, sana makita ko lagi. Lord, sana mabuksan lagi yung mga mata ko doon sa gusto mong ipakita sa akin. Doon sa purpose mo sa akin for today. Kasi hindi ko kaya without you, Lord. You are my master and I'm your servant. Guide me, lead me, diba? Strengthen me. Amen? So, mayroon pa ba tayo ditong hindi nagsusurrender kay Lord? Hindi nag-a-accept bilang Panginoon niya at tagapagligtas si Lord Jesus Christ? Wala na ba? Ayan, so, remember, so, ano natin, so pray lang tayo. Kung hindi mo pa nagawa yung admit sinner's prayer, sabayan mo ako. Diba? Lord Jesus, Lord Jesus, I admit that I am a sinner. tayo ba dinner I believe that you died for me on the cross. for you, For me on the cross to save me from my sins. Mula ngayon, Lord, I accept you accept you, Lord, as my Lord and Savior. is a Savior. Pangunahan mo ang buhay ko Pauna ang buhay ko, mula ngayon wala na yun, at magpakailanman. magkapakailanman. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Diba? So,
andun na yung iyong pagtanggap ng salvation. So, you continue to live with the Lord at He will transform you day by day, moment by moment to be the person He created you to be. Okay? So, basahin natin tong last na slide ko. So, 1, 2, 3. This life is Life not is all all about me. Not all about me. It's It's about all the about It's Lord. all about the Lord. the Lord. Amen. All right. So can I pray for you before we go to the discussion question? Father God in heaven, thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, to surrender to you. You are our master. We are your servants, Panginoon. And this life is all about you, Lord, and not all about us. Continue, Lord, to empower us, to always give us a clarity of mind, Panginoon, sa lahat ng pinagagawa niyo, yung aming hunger and thirst, Panginoon, sa inyong word. Help us, Lord, na always to surrender our lives to you, our whole being, our everyday, Panginoon. Kailangan glorify, tataas iyo, honor, at iti-praise, Panginoon, sa buhay namin. And thank you, Lord, for the peace, the love, the joy, the purpose, Panginoon, that you are giving us every time, every day that we surrender our lives to you, Panginoon, to your great plans sa buhay ng bawat isa na narito. Thank you.